nagsimula na po ang mainit na labanan ngayon dahil sa pagkalat po ng fake news na magsasara na raw po ang Itbulaga dahil nalulugi na at hindi na kinakayang bayaran ang kanilang airtime at ang kanilang mga empleyado. Nagugat po ang kwentong ito sa pagitan ni Francine Diaz at saka ni Jada nang umattend ng party itong si Jada at nagparetrato siya katabi si Blythe. Meron pong isang male personality na itinuturing na pambato ng kanyang istasyon na ayon sa kwento ay nagkaroon po ng anak sa isang dating nag-aartista ilang taon na ang nakararaan. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming mga kachika, kapwa SNNers? Napakarami pong iniinda ng buong mundo ngayon. Mga kalamidad, climate change, lahat po ay nalulungkot. Pero sabi nga po natin, tuloy ang buhay sa kabila ng mga ganitong paghamon. Di ba naman, Romel Chika? Tama ang tanong lagi namin sa inyo, okay ba kayo dyan? Yes! At syempre, ano naman kaya masasabi? Kinakabahan na naman. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot! Siyempre, nandito lang kami tatlo para magbibigay sa inyo ng mga showbiz balita at hindi lang yun, aaliwin namin kayo at manghula kayo sa aming mga blind item. Okay, totoo naman po yan. Mga kachika, kayo na rin po ang nagsasabi, gusto nyong maibsan ang inyong kalungkutan. Gusto nyong makalimot pansamantala sa problema. Heto po kaming tatlo para magbigay sa inyo ng aliw. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa lahat ng mga SNNers sa buong mundo. At heto na nga po, magsimula na tayo agad. Kasi alam mo, ang tindi ng nagaganap ngayon. Nung magtapatan po ang Itbulaga at ang It Showtime, akala pa naman natin magiging makinis yung labanan. Yun ang inaasahan sana Oo. natin. Pero nagsimula na po ang mainit na labanan ngayon dahil sa pagkalat po ng fake news na magsasara na raw po ang Itbulaga dahil nalulugi na at hindi na kinakayang bayaran ang kanilang airtime at ang kanilang mga empleyado. Ganon? Nakakaano naman. Merong ganun? Oo. Kaya, syempre po, napakasakit po nun para sa TVJ Productions, sa Tito Vic and Joey, sa mga Dabarkads. Kasi hindi natin alam kung saan nagmumula itong mga isyong ito na peking-peki naman po talaga. Alam mo, after 45 years, ngayon pa ba naman sila hihinto? Samantalang, ang alam po natin, mga kachika, ang tunay nilang ipinakikipaglaban ay kung sino talaga ang may-ari ng titulong Itbulaga. Yun, Diba? sana hanggang doon na lang ang pagtatalo, Oo. pero hindi pa namatay. May Ayan, mayroon pa pala kadugtong pala Oo. yun. At marami tayong pwedeng pagtuunan ng pansin kung sino-sino ang gumagawa nito. Pero hindi natin sasabihin. Alam nyo na po kung sino-sino kayo. Basta ito lang ang masasabi namin. Dahil sa inyong paghamon, naglabas tuloy ng resibo ang Tito Vic and Joey, ang Itbulaga. Yan ang gusto Ay, nyo. oo. Wes, eto na. Ibinigay po ang hinahanap ninyo. Nalulugi, kayo na po ang bahalang mag-scrutinize. Kayo na po ang bahalang mag-imbestiga kung nalulugi ba talaga ang Itbulaga. Samantalang ang mga commercials nga nila, walang pagpasukan yung ibang nakalinya. Oo. Ito yung tinatawag na overload. Tama. Mhm. Bawat gap, Oo. diba? Ano po tunay na masakit yan para sa Tito Vic and Joey, lalo na silang tagapamuno ng Itbulaga. Kasi maraming pagkakataon na rin po na sila'y pinagtangkaan na buwagin, wasakin, pero naalpasan nila yung ganyang mga problema at paghamon. Ngayon pa ba naman na napakaganda na ng kanilang relasyon ng Media Quest? Correct. Oo. Kilalalagyan nila sasabihin ngayon. na nalulugi, magsasarado na. Ano nga ang sabi ng isa nating kaibigan? Kapag sinabi ninyo na magsasara na ang Itbulaga, ay para nyo na rin sinabi na bawal nang magsimba sa Quiapo Church tuwing Biyernes. Ay, oo, Diba? tama. At susundan pa yan na bawal na ang kanin. Oo, ayan. tama. Sa ating mga Pilipino, di ba? Correct. Wag ganon. Sabi nga ni, anong sabi ni Tito Joey? Ay nako, 15 years. Bigyan ko kayo ng 15 years. Kapag yan ay umabot at nagawa ninyo, luluhod ako sa harapan nyo. Oo. Sabi Grabe niya, yun, ha? di ba? Grabing pagtataya yun. At ang sabi pa niya, kasi
inggit eh. Wala kasi sila sa listahan ng top 5 noon time shows sa buong mundo. Yun na. Oh, di ba? Tama. Ano naman ang masasabi mo? Anong puro tama? Oh, Hindi, ano? puro tama ang sinasabi talaga ni Joe, ni Master Henyo. Na, siyempre, wala silang sa top 5. Kasi nagsimula kasi yun, inilabas ni Mr. Henyo yung top 5 sa buong mundo na the longest show At in kasama ang television. Itbulaga. Oo, number 5 ang ano. Galing, diba? Oo, no. Siguro doon yung simula, siguro, ito yung sabi. Ito ba yung kasama sa top 5, nalulugi na nga, magsisirado na nga kayo? Di ba Yun parang na. gano'n? Kaya sabi nga niya, hindi natin maiiwasan na maging emosyonal si Tito Joey at sabing, bastusan na eh. Correct. Sabi Tama. niya, totoo naman po eh, ang fake news talaga, walang pinagmumulan, wala talagang po pwedeng ilabas na resibo na totoo ang kanilang akusasyon. Fake news talaga yan. Totoo. Dati Diba? kasi show lang kine-question sa kanila. At ngayon, pati kredibilidad Oo. nila. Sinama. Financial report lang po ang isinampal sa inyo ng Oo Itbulaga nga. at ng Tito Vic and Joey. Siguro naman po ngayong alam nyo na kung magkano ang kinikita ng programa. Siguro hindi nyo nasasabihin na magsasarado na at hindi na susweldohan ang kanilang mga nasasakupan. Tama na ang fake news. Pagandahin nyo na lang ang inyong mga programa. Total naman ang nakaabang ang publiko talaga na makikinabang sa inyong labanan. Yun. Tama, oo. At, Diba? oo. Hindi naman po sila nagsisimula ng laban. Oo. Sumasagot lamang sila. At hindi naman po pwedeng hindi basta sagutin ito. Fake news eh. Correct. Peke. At saka- Patuloy po ba natin lolokohin ang ating mga Oo. kababayan sa isang balitang wala namang katotohanan? Basta, hinamon ninyo, may sumagot. Eto ang kinalabasan. Yun lang yun. Yun na. Pero may isang bagay na nilinaw si Joey De Leon tungkol sa issue. Narito po. Ito'y para lang matapos yung mga usap-usapan. Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi rin kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na, nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime ha. 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin, dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dadalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung well, hindi naman sa pagyayabang, longest running, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Okay, ganun lang kalinaw. Linilinaw ko lang kasi hahaba pa to eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabog. Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kaming magkapitbahay. So yun lang po. Diba? Oo. Huwag na nating kantahan Oo kasi nga. seryoso eh, Seryoso. diba? Dito pa po, isa pang seryosong issue po ito na ngayon ay pinag-uusapan na rin po kahit saan. Of course, may anak si Jessa Saragosa at si Dingdong Abanzado na si Jada. Ay, Diba? napakagandang bata. Isang bata na nangangarap na maging singer din tulad ng kanyang ina. Isang bata na ayon sa kanyang mga magulang mulat mula ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang problema at kahihiyan. Nagugat po ang kwentong ito sa pagitan ni Francine Diaz at saka ni Jada nang umattend ng party itong si Jada at nagparetrato siya katabi si Blight. Si Andrea. Si Blight, si Andrea Brillantes. Ang sabi ni Jada, kahit naman sino na mag-post sa tabi niya, pagbibigyan niya talaga dahil kapag tumanggi siya, sasabihin naman baka naging narte siya at suplada siya. Tsaka ang liit-liit lang naman po kasi ng mundo ng showbiz. Lahat naman ay magkakaibigan, magkakasama, kaya bakit ang hindi? Oo. Tsaka party kasi yun eh. Kaya nga Kahit na eh. sino mababangga mo dahil lahat kayong artista. Pero yun po, yung pagpaparetrato na yon ni Jada sa tabi ni Blight ay isang malaking issue pala para kay Francine Diaz. Ay, doon pala. Pinost talaga ni Francine ang matinding niyang sama ng loob at talagang nagkaroon siya ng komunikasyon kay Jada. Let's end this friendship. Uy,
Oo. Grabe. Na tatagalugin ko na para diretso, di ba? Oo. Hindi mo ba alam na ang babaeng yan ang nagtangkang sumira sa aking karir at pagkatao, buti na lang at hindi siya nagtagumpay? May ganun Ay. agad. Oo, galit na galit siya dahil bakit daw po nagparetrato si Jada Avanzado sa tabi ni Blythe? Oo. Eto naman kung meron mang away, itong si Francine at saka si Blythe, ano naman ang kinalaman ni Jada Oo, doon? tama. Diba? At Baka gusto niya, dahil kaibigan kita, huwag mong papansinin din yan. Oo. Ay, hindi po ganyan. pwede yun. Hindi. Kampihan ba ang buhay? Yun, Oo. baka yun ang Oo. gusto ni Francine mangyari. Alam mo ito kahit pa 1,000 tao ang magsabi sa akin na walang hiya ang isang tao, hindi ako maniniwala. Sarili kong bulisyon ng pakikipagkaibigan. Ngayon, kahit walang magbulong sa akin na salbahe ang isang tao, ako mismo ang magdidesisyon na lumayo kasi ako nakatuklas na walang hiya ka na. Yan. Ganun lang yun, Correct. diba? Hayaan mo na lumabas yung talagang tunay na di ba? Oo. Ngayon po, talagang pinuputakti po ng masasakit na salita si Jada. Sa Twitter, pati nga ako, di ba? Na Pati RIP. ikaw. Oo, na RIP nga ako. Yes, oo. Ang akin naman dyan, sige lang, magsasawa kayo sa pagiging... Mamamatay tao niyo. Oo, sanay na po ako na pinapatay. Kaya magsasawa po kayo sa pagiging mamamatay tao. Okay lang yan, kaya natin yan. Pero ang isang bata na tulad ni Jada Avanzado, na wala naman pong naging issue mulat mula Wala, kahit kanino. wala. Oo, ang masakit dito, yung bata napaka-marespeto. Oo, Ayaw respeto. pang nung kinakausap na natin, di ba? Ayaw yung magbanggit ng mga pangalan. At hindi siya kumukumpirma. Kasi ano daw, unfair naman daw. In respect to the people involved, Oo. sabi niya. Ganun. Noon niyang tinanong ko kasi may nakapagkwento sa akin na niligawan siya ni Seth Federin. Oo. Ay. Oo, galit na galit ang mga fans nitong si Francine Diaz. Ang sagot nga doon ni Jada, no comment. Oo. Napaka-marespeto po, no comment. Sana po makapag-read between the lines kayo. Ayaw niyang makapanakit, ayaw niyang makasagasa, at ayaw niyang mangdamay ng ibang tao. Yes. Ngayon sasabihin niyo, malikot at malandi. Malandi, oo. Ganon. Kung ano-ano. Cloud chaser. Kung magiging cloud chaser po siguro si Jada, ako siya, hindi si Francine Diaz ang gagamitin ko. Ay, oo naman. Parang di sayang. Oo, at saka hindi mo siya simple sasabihin pa ng ibang tao, sino yun? Bakit yun ang ginagamit mo, Oo, di kung ba? magiging cloud chaser siya Kaya nga. at mamimili siya, hindi si Francine. Friendship ang alam ko na namamagitan sa kanila ni Francine. Oo. Ngayon, kung ganyan ang iniisip ng mga tagahanga ni Francine, sana naman medyo katukin nila yung mga ulo nila. Oo. Di ba? Mali yan. Porque ba mas marami kayo kaysa sa mga supporters ni Jada, kakawawain nyo yung tao. Yun. At pati si Jessa Saragosa, Dinamay, pinaalipustan oo. nyo ngayon, dinadamay nyo. Ano ang sabi ninyo? Tinatawag nyo Jessa Saragosa na konsentidorang laos na balyena. Grabe Ay. yun. Ay, gusto ko maging balyena na tulad ni Napakagandang napakaganda. pala. Ang sexy, di ba? Oo. Tama ba yun? Pati magulang di nyo na irerespeto. Iba talaga to pag basher, no? Wala na lang, walang Oo, kailangan wala silang mag-post ng kung ano-ano. Hindi nag-iisip. At saka sana po, naiintindihan ninyo na ang trabaho po namin mag-interview, magtawid ng mga kwento, ng mga balita. Depende sa artista kung paano nilang tatratuhin ang mga katanungan. Tama. Hindi po kami gumagawa ng issue na walang katotohanan. Pinasasagot lang po namin do sa personalidad kung ano ang totoo sa issue. Ganun lang yon. Correct. Kaya ka sumagot. Si Jada, no comment, walang pangalan. Oo. At saka, in respect to the people involved, sabi niya. At sinabi din niya na nagkausap na rin daw sila ni Francine Diaz. Pero ang dami po kasing nagtatanong sa amin, inuusisa kami kung bakit wala na silang komunikasyon ngayon. Tumabi ka lang sa kaaway niya, kaaway ka na rin. Ay, mahirap talaga yung Oo, gano'n na diba? sabihin niya, pagkaaway ko, ay hindi pwede yun. Kung kaaway mo, sa'yo lang Kaaway yun. mo lang. Kaaway mo lang Dapat yun. ganun. Ba't mo idadamay? Oo, wag mo Di ba sa Art of War may sinasabi, Ah. do not interfere when your enemies are fighting. Yes. Eh, hindi naman niya kalaban yung dalawa eh. Oo. Kaibigan niya si Francine, katrabaho naman sa industriya, itong si Blythe. Oo. So, hindi siya dapat talagang sisihin. Correct. At higit sa lahat, mas nauna yung mga dalawa at sikat yung dalawa. Tapos siya, kaibigan ang turing niya sa mga nakakasalubong niya. Totoo yan. Nako, mahiya po kayo sa inyong sarili sa pangmamaliit kay
kay Jada. Alam mo naman itong batang ito, karespeto talaga ang kanyang ugali. And she took the higher road. Ay, Siya talaga, oo. hindi siya nagpakababa sa kanyang level. Di ba? Hindi siya katulad ng ibang personalidad na kapag tinanong bumubusa na ang bibig at maninira na ng Ay, kapwa. Oo, ito hindi Mm-mm. Nag-iisip, matalinong bata. Mm-mm. So, ibig sabihin, mas maganda ang pagpapalaki nila ni Dingdong. Jessa Saragosa at saka ni Dingdong Abarsa. Totoo. Sasabihin na naman ng mga supporters ngayon ni Francine Diaz, kamping-kampi kayo. Ay, Tama, mas naiintindihan namin si Jada dahil kilala namin siya mula nung pagkabata. Tama, oo. At alam namin kung ano ang kanyang kakayahang gawin at ang hindi niya pupwedeng gawin. Kaya kayo na nang mamaliit kay Jada, kilalanin niyo po muna yung tao bago niyo husgahan ng sobra-sobra. Kawawa yung taong inuhusgahan niyo. Ayan. At gano'ng kasakit kay Jessa Saragosa ang nagaganap na ito? Ay, syempre, masakit bilang isang inada. Sabi nga nila, ang sakit ng nararamdaman anak, triple, doble ang nararamdaman ng nanay para sa anak. At nag-iisa itong si Jada. At nagsisimula pa ng karir. Yun ang Oo, pinakamalala. totoo, Bigyan natin totoo ng yan. chance. Saka bakit gano'n nagagalit sila kay Jada tungkol dun sa tanong kung nanligaw sa kanya itong si Seth Fedelin? Oo nga. Iba naman ang pala ang boyfriend nitong si Hindi ko si nga Francine. mag-gets eh. Bakit? Ano ba yun? Ba't ang kwento? Ang boyfriend naman nitong si Francine ay taga GMA. Oo. Ay, oo. Baguhan, ano pangalan? Si Rahil. Rahil Si daw. Rahil, naku. Oo. Ay, baka naman kasi ito siya, nag-ano siya. Baka mayroon siyang ipapalabas, mayroon siya, parang gusto siguro Sila kasi yung love team Ay, ayun na. So, ibig sabihin, kahit sino na mapalapit din itong si Seth Fedelin, parang si Blight, kaaway din niya. Ano ba yan? Oo, Bakit diba? uso-uso yung bakuran na yan? Oo, hindi tama yon. Magkakasama kayo sa industriya. Dapat nagkakaintindihan kayo. Tumabi lang sa kaaway mo. Kaaway mo na rin. At kailangan mong kumbinsihin na awayin na rin yung kaaway mo. Mali. Ano to? Mali yun. Diba? Hindi maganda. Mali. Naku, kantahan mo nga itong si Francine Diaz ng matauhan yung mga taga-suporta niya. Hindi, kakantahan ko na lang siya ng kanta ni Jessa Saragosa para lalo Ay, sa matauhan. ano yun? Oo. Yung bakit pa? Ano, yan? bakit pa? Bakit ka? Ano mo? Lyrics mo, mali ka agad. Alam mo, hindi si Francine na magkakaya, si Jess. Siya ang magtatampo sa'yo dahil mali na yung lyrics mo. Parang di ko Yata kaya ang pag-ibig. Ang sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Isang Jessa Saragosa talaga. Kami alam namin ang Oo kantang nga. ito, sumikat ito ng todong-todo. Ay, oo. Oo. Sige, ayan na. Bakit ka pa nakita? Bakit ka pa? Di ko, Bakit ka nakilala? kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan kung siya'y higit sa akin. Naroon man ang pagdamdamin. Naroon man ang pagdaramdam nito ay Kaya kong... Teka, ang liliit kasi yung lyrics. pero at least sa kanta natin Ay, ng oo. baso ng very very light. Alam mo, isang napakalinaw Oh. Hindi ba nagkaroon ng issue sa pagitan ni Jessa Saragosa ni Rufa May Quinto? Oo. Alam mo, kahit kasama namin sa retrato, kachikahan, si Oo. Rufa May, never kaming sinita ni Jessa na, bakit close kayo kay, Ay, kay wala. Rufa May? Dapat Meron ganon. kaming issue. Walang ganon. Wala. Di ba? Kaya nako, basta isang araw lilipas din ito, pagtatawanan lang to ni Jada Abanzado. Basta mag-enjoy lang kayo mga kabataan. At saka walang masama sa pakikipaglaban sa katotohanan. Yun lang yon. Okay? Di ba? At eto na po, mga kachika, ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga SNNers na talaga naman pong hindi nagsasawa ng kanilang pagsuporta sa amin. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, mula noon hanggang ngayon, maraming salamat po. Boycie Karagay, Tita Marichu Formacion Espiritu. Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula, and Mama Noemi. Tito Abel ang Tita Nini Olanday. Freely and Lara May Abrigo, Eddie Letada, Dremel and Mama Lota. Shoni Sebastian, Dan Clebesillas and Mama Cel. James Vincent Tabarete and Mama Dang. Derek Franny Zamora. Nandito na ba siya? Oo naman. Jordan Ching Bautista Silverio. Rose Fufunan and Diana. Maglola po sila na kapag SNN na, tuturo na si Yana sa TV. Showbiz na. Ay, salamat. Maraming salamat sa inyo. Randy Balaguer, Mark Valencia,
and maigpit na yakap kay Mama Lydia. Ng 16 cent coffee sa Silang Cavite, Tita Flor Estrada. Ninang! Ninang Tita Flores at syempre si Ninang Let ko kabo. At syempre po, ang rampadorang reyna ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At may isa pa! Ay, syempre, ang the most generous at ang the most ninang of all time, Dunya Lily Chua. Huwag ka na magbilang. Wag na. Thank you so much. Maraming salamat po, Tito Henry and Tita Lily Chua. Sa inyo lahat, maraming salamat. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako. Sino ba yan? Sino ba yan? Eto na nga paano ko ba sisimulan ang isang issue na niwala tayong pahimakas nitong mga nakararaang taon na may ganito palang pangyayari? Oo. Questionable pa rin ito para sa akin, para sa atin dahil hindi pa natin naririnig mula mismo sa mga taong sangkot kung ano ang issue at katotohanan. Totoo. Ayon sa aking balita, di ba bawat istasyon naman may tinuturing na pinakamalaking artista? Oo, di ba? kumbaga yung mga pambato. Pambato na haligi tinatawag. nila. Oo, pambato. Yung Pambato. hindi matitinag doon sa Oo, trono. correct. Bawat ano. Meron pong isang male personality na itinuturing na pambato ng kanyang istasyon na ayon sa kwento ay nagkaroon po ng anak sa isang dating nag-aartista ilang taon na ang nakararaan. Hoy, Nakasama niya itong babae sa isang pelikulang pinagbidahan niya at sa dalas po ng kanilang pagsasama, nagkaroon po ng bunga ang kanilang relasyon. hoy. Ayon pa rin sa kwento, aware ang wife nitong male personality tungkol sa isyong ito. Ay, grabe naman. Ang bata ngayon ay 5 hanggang 6 na taon na. Hoy, Ganon. Pero wala tayong naramdamang anuman. Samantalang ang pagkakalarawan dito sa pambatong ito na male personality ng kanyang istasyon, family man. Napaka-responsable sa kanyang mag-iina. Diba? Yun yun. Ngayon, ito po ang kwento at ang question. Kung alam ito nung wife ng male personality, bakit kaya hanggang ngayon ay nakatago pa rin ang kwentong ito? Yun ang ating tatanungin, di ba? Yan ang nga antayin natin. Kailangan nating antayin ito. At naganap itong pagkakaroon ng anak ng nakatambal niya sa pelikula pagkatapos na silang makasal ng kanyang wife. Uy! Ilang taon pagkatapos ng kasal. Grabe. Patawad po, hindi po ako magbibigay ng anumang clue, hindi po ako magbibigay ng kahit anong pahimakas kung sino po ang male personality na ito. Pero kung nakatutok siya ngayon at ang kanyang misis, alam nila na sila ay may kinalaman sa kwentong ito. May kinalaman sila dito sa kwentong ito. At yung babae na sinasabing ina ng anak nitong male personality, nakikinig ngayon, nanonood, alam din niya na siya ang ating tinutukoy. Ay. Pero wala talagang pahimakas ito. Ako'y nagitla. Lahat kami na nakaalam nito. Talaga nagulat kami. Meron palang ganung kwento. Oo nga. Ang galing nila magtago. Oo, ang galing, di ba? galing. Tsaka, di ba, yung pagkaka-picture, sabi nga natin, dito sa male personality na ito, buong buo, di ba? Oh, ang ganda ng Yung imahe. imahe. Ay, Oo. Ayan, kung sino man po siya, ipagpatawad niyo po, mga kapwa SNNers, hindi po kami magbibigay ng clue. Total, blind item naman ito, pitik bulag. Kayo na po ang manghula sa mga sarili-sarili ninyo kung sino sa palagay nyo ang male personality na ito na nagkaroon ng anak sa isang babaeng nakasama niya sa pelikula ilang taon na ang nakararaan. Grabe. Ako mismo Yun lang yun. iniisip ko. Parang Iniisip hindi ko. ako maniwala. Hindi rin ako makapaniwala. Oh, Grabe. di ba? Naku, abangan natin. Ang galing nila, no? Puputok yan. Puputok Ay, yan. naku. Kaya, sorry po, ano ang dapat gawin? Ganito lang po ang dapat niyong gawin para magkaisa po tayo. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share. At syempre, isama niyo rin po ang Ramal Chica Vlogs ko para... Ilang hakbang na lang. Diyos Ilang ko. hakbang na lang talaga. At Direct Beverly Verhel, get well soon. Magpagaling ka, anak. Stress lang yan. Mahal ka namin. Ingat Get ka well sa soon, Toronto, Direk. Canada.
At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At lagi ko sinasabi sa inyo at hiniling na samahan niyo ko sa please, don't skip. At ang aming Showbiz Now na official, ito yung aming TikTok. Suportahan nyo naman. Yon. Romel at Wendell, maraming salamat sa ipinararamdam niyo po sa aming suporta, tiwala at pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na episode, dito pa rin po sa ating programa at ito ang Showbiz Now na! Maraming salamat po sa inyong lahat. Bakit? Kapag nakita